Ako si William, isang negosyante. Bata pa lang ako, ito na ang gusto ko. Isa rin kasing negosyante si Papa. Meron kaming malaking kumpanya at bukod doon, madami din kaming share sa iba't ibang kumpanya. Kaya masasabi ko namang isa kami sa pinakamayaman at makapangyarihang tao dito sa Pilipinas. Noong bata pa ako, hindi ako yung typical na pag tinatanong mo kung anong gusto nila paglaki, yung iba sinasabi maging teacher, abogado, doktor o engineer. Ako, pag tinatanong, ang palagi kong sagot ay maging negosyante. Maging isang matagumpay na negosyante. Maging tagapagmana ng lahat ng negosyo namin. At nangyari nga yun nung tumuntong ako sa tamang edad. Kabi-kabila ang biyahe ko dahil sa business trip ko. Tulad ngayon na bumabiyahe papuntang Cebu dahil sa isang kikitain na kliyente. Pagkarating ko pa lang roon ay nag-check-in agad ako sa isang hotel. Winelcome naman ako ng mga staff doon. Pinuntahan ko kagad ang room ko para maayos ko ng aking gamit at makapagpahinga ng saglit. Pagbukas ko ng pinto ay agad kong inilapag ang aking mga dalang gamit at agad akong humiga sa kama. Nabigla ako nang parang may dumaan sa gilid ko. Nakita ko yun sa aking peripheral vision. Tumayo ako at iniligid ang aking paningin sa kabuuan ng kwarto. Sarado naman iyon at imposibleng may pumasok doon. Hinisip ko na lang na baka dala ng pagod ko ay kung ano-ano na ang nakikita ko. Nagpasya na lang akong matulog. Pero ilang minuto lang matapos kong ipikit ang aking mga mata ay napadilat muli ako dahil naramdaman kong may tumakip sa bibig ko. Nagpumiglas ako at pilit ko mawala sa mga kamay na yon. Sa tansya ko ay kamay ng lalaki yon dahil malaki iyon para sa kamay ng isang babae. Bukod pa doon ay napakalakas nito. Pawis na pawis ako at tumitindig na ang balahibo ko sa kaba. Halos hindi ako makahinga sa takot. Napabalikwas ako ng bangon. Hindi ko na malaya na nakaidlip na pala ako. Sa isip ko, dala talaga ng pagod ko sa biyahe. Sa maiksing oras na yun ay binangungot kagad ako. Sa halip na matulog ulit ay lumabas na lang ako ng hotel at naglipot-lipot sa paligid. Sakay ng aking kotse, napadaan ako sa isang park. May nakita akong dalawang batang lalaki na nagtitinda ng sampagita. Sa tingin ko ay magkapatid yun dahil magkamukhang magkamukha sila. Napadako ang tingin ng dalawang bata sa akin. Ngumiti ang mga ito, kaya ginantihan ko din sila ng ngiti. Ang saya nilang pagmasdan. Nagkikwentuhan habang nakaupo sa isang bench sa ilalim ng puno. Tinawag ko sila, kaya naman lumapit sila sa bintana ng kotse ko. Inalok nila ako ng binebenta nilang bulaklak pero ang sabi ko, ibenta na lang nila sa iba yon. Tapos, inabutan ko sila ng pera. Sabi ko ibili nila ng pagkain yon. Abot-abot ang pasasalamat ng dalawang bata. Ang sabi pa nila, sakto daw dahil hindi pa sila kumakain. Sakto naman na dumaan yung nagbebenta ng ice cream. Narinig nung dalawang bata yung dala nitong kalembang. Pipigilan ko pa sana yung dalawang bata dahil ice cream yun. Hindi angkop para sa tiyan na nagugutom. Pero mabilis silang nakalayo sa akin. Habang hinahatid ko na lang sila ng tanaw sa di kalayuan, nakita kong ang binili nila ay yung monay na pinapalamanan ng ice cream. Napatigil na naman ako saglit dahil may naalala na naman ako dahil sa pagkain na yun. Paborito ko yun at nang bigla akong natigilan ng mapadako ang tingin ko sa nagtitinda ng ice cream. Kakaiba ang itsura nito. Ang putla ng balat nito at may mga sugat ang kanyang muka. Hindi ko agad napansin yun dahil natatakpan niyo ng suot na salakot. Nakatingin na ito sa akin ngayon. Ngumiti ito sa akin na talagang nagpatayo ng balahibo ko. Nanginig ang buong katawan ko. Pero nang ikurap at kusut-kusutin ko ang mga mata ko, nagibang itsura nito at naging isang maamong matanda. Nakahinga ako ng maluwag. Napabuntong hininga.
Iba talaga ang nagagawa ng pagod. Naalala ko pa na halos ilang araw na pala akong walang maayos na tulog dahil sa mga business trip na ginagawa ko. Mahirap talaga na nag-iisa kang inaasahan na nag-aasikaso ng mga negosyo. Madali kong pinandar ang kotse ko at bumalik na kagad sa hotel. Nang makabalik na ako sa hotel, pinilit ko ang sarili kong makatulog. Sa isip ko, sa sobrang pagod ko, sari-sari nang nakikita ko. Pero hirap ako makatulog sa unang gabi ko doon. Pakiramdam ko ay laging may nakamasid sa akin. Parang may aninong nagbabantay sa akin. Dumagdag pa ang malamig na hangin na yumayakap sa akin. Nanginginig na naman ang katawan ko. Hindi ko alam pero nakakaramdam ako ng kilabot. Nagtalokbong ako ng kumot. Pero ramdam ko pa rin ang lamig. Nanunuot sa kalamnan yun. Yung parang nakayakap ka sa isang napakalaking bloke ng yelo. Pilitin ko mang ipikit ang mga mata ko. Hindi ko pa rin makuha ang tulog na inaasam ko. Magdamag akong gising. Nang mga bandang 10 oras na ng gabi, babangon at tatanungin ko na sana yung staff ng hotel kung meron bang kababalagan sa room ko. Pero sinarili ko na lang iyon dahil baka sabihin pa ng mga ito na nababaliw na ako. Nang naglakad ako sa hallway para sana humanap ng mabibilhan ng pagkain dahil naisip ko rin na baka gutom lang ako. Pero naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Dinig ko din kasi na may mga footsteps sa likuran ko. Tumigil ako sa paglalakad at taktong lilingunin ko na sana yung nasa likuran ko nang may nagsalita malapit sa tenga ko. Bakit mo yun ginawa sa akin? Galit na wika nito sa napakalamig na boses. Nang lingunin ko ang nagsalita, wala naman ako nakita na anino ng kahit na sino. Walang katao-tao. Bumalik na lang ako sa kwarto ko at nahiga sa kama ko. Kinuha ko yung cellphone ko at headset. Nagpatugtog ng pampatulog na music. Nagbabaka sakaling na makatulong. Kinabukasan, pumunta ako sa meeting place namin ng mga kapwa ko negosyante. Hindi naging maganda ang pakiramdam ko dahil nga wala akong maayos na tulog. Huminga ako ng malalim at nag-focus na sa trabaho. Nang ako na magsasalita, naramdaman ko na naman na may bumubulong sa akin. Ang lamig ng boses nito at pamilyar ang boses niya. Siya yung narinig ko sa hallway kagabi. Lumingon ako kung nasan dako yung bumubulong. Hindi ko na napigilan ang sarili kong matakot nang magpakita na siya sa akin. Iisa ang mukha ng lalaki at ng tindero ng ice cream. May sugat ang muka at maputlang maputla ito. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa akin. Dahil sa sobrang takot, mabilis akong tumakbo palabas ng meeting room. Nagtaka yung mga kapwa kong negosyante sa ginawa kong pag-alis pero hindi ko na sila pinansin. Gusto ko nang makaalis sa lugar na yon. Ramdam kong sinusundan pa rin ako ng nakakatakot na lalaki na nakita ko sa meeting room. Naririnig ko pa rin ang mga bulong niya na may halong galit. Kaya hindi ako tumigil sa pagtakbo hanggang marating ko ang kotse ko. At nang makapasok na ako sa loob, agad kong pinandar ito at dali-daling nagtungo sa hotel. Gusto ko nang makaalis sa lugar na ito dahil isa itong bangungot. Wala na akong pakialam kung ano magiging resulta ng pinagmitingan namin. Ang mahalaga sa akin ngayon ay makaalis na. Nang nasa hotel na ako ay dali-dali kong binuksan ang aking kwarto. At nanlaki ang mata ko nang nakita ko siya sa loob ng kwarto ko. Halos hindi ako makahinga sa nakita kong iyon. Akmang tatakbo na sana uli ako palabas ng kwarto nang biglang sumara ng malakas ang pinto sa likuran ko. Humahalakak ang lalaki ng malakas. Nanginginig na ako sa takot ng mga oras na yun. Nakita kong papalapit siya sa akin pero hindi lumalapat ang mga paa niya sa sahig. Napatras ako hanggang sa maramdaman kong napasandal na ako sa dingding.
Na-corner na ako. Wala na akong maurungan. Nang tuluyan na ngang makalapit siya sa akin, hindi na ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin, kaya mas lalo kong napagmasdan ang mukha niyang puro sugat. Naamoy ko na din ang napakalansa nitong amoy. Nakakasuka. Pero pinipigil ko ang sarili ko. Nagsalita ang lalaki sa napakalamig na boses. Nakakatakot. Ang laki na ng pinagbago mo ah. Hindi mo na ba ako naaalala? Hindi mo na ba naaalala ang pagmumukhang ito? Kung sa bagay, hindi kita masisisi kung hindi mo na ako naaalala sa itsura kong ito. At bakit nga ba mag-aaksaya ka pa ng oras na alalahanin ako? Tandang-tanda ko pa. Pinagkatiwalaan kita. Iginalang kita. Sinuportahan kita. At handa ako magparaya dahil ganun kita kamahal. Kuya. Naluha ako nang tinawag niya akong kuya. Doon ay bumalik sa akin ang ginawa kong kataksilan. 15 taon na ang nakakalipas. Siya si Mark, ang bunso kong kapatid. Siya rin ang kaisa-isa kong best friend. Kapag may problema ako, siya lagi ang tumutulong sa akin. Sinasabayan niya ako sa lahat ng kalokohan ko. Masayang masaya kaming dalawa. Pero nagbago ang lahat ng sinabi ni Papa na si Mark ang susunod na CEO ng company namin. Walang tiwala sina Mama at Papa sa akin. Hindi ko raw kayang i-manage ang negosyo nila. Pero pangarap ko ang maging susunod na CEO. Kaya hindi ako makakapayag na agawin niya ang pangarap ko. Dahil sa ambisyon ko, pinagplanuhan ko siyang patayin. Dahil iyon lang ang paraan upang matupad ko ang pangarap ko. Sinabi ko sa kanya na maliligo kami sa dagat dahil matagal-tagal na din kaming hindi nakakapag-banding. Hindi siya marunong lumangoy. Pero sabi ko, ako nang bahala sa kanya. At dahil nga close kami, pumayag naman kagad dito. Nang nasa tabing dagat na kami, nakita akong isang maliit na bangka. At sinabi ko sa kanya na rerentahan namin iyon. Noong unay ayaw niyang sumakay pero napapayag ko naman siya. Ako ang nagmaneho ng bangka. Sinadya akong pumunta sa malalim na bahagi ng dagat para masigurado kong hindi siya makakaligtas sa plano ko. Masayang masaya siya kaya hindi na ako nag-aksaya ng oras. Itinulak ko kagad siya palabas ng bangka na kaagad naman niya ikinahulog. Humihingi ito ng tulong sa akin, ngunit nagbingi-bingihan ako. Nagmakaawa ito, pero hindi ko ito tinulungan. Tapos nung makita kong sinusubukan niya pang kumapit sa gilid ng bangka, pinapalo at tinutulak ko siya gamit ang sagwan. Nang nasiguro ko nang hindi na siya masasagip ng CPR, saka ko siya tinulungan. Isinakay ko siya sa bangka at humingi ako ng saklolo. Gumawa ako ng kwento. Sinabi ko na nadula siya sa bangka tapos tumamang ulo niya sa gilid ng bangka na sinasakyan namin. At para lalong maging mas makatotohanan ito, sinabayan ko pa ito ng iyak. Agad siyang dinala sa ospital. Pero hindi na siya nagising pa. Idiniklarang dead on arrival si Mark. Dahil sa ginawa kong iyon, mas minahal ako ni Mama at ni Papa. Ang dating atensyon na naibibigay nila kay Mark ay nasa akin na ngayon. Akala ko'y hindi na siya gaganti sa akin dahil ngayon lang siya nagpakita sa akin. Pero nagkamali ako. Hindi ko na malaya na hinihila niya na pala ako papunta sa bintana ng tirasa ng room ko. Ang lakas niya. Wala akong nagawa sa lakas niya. Pilit akong kumakawala pero hindi sapat ang naging lakas ko para labanan ng kapatid ko. Alam ko ang tumatakbo sa isip niya ng mga oras na yon. Nang nasa gilid na kami ng tirasa ng kwarto ko, sinakal niya ako.
Unti-unti na akong nawawala ng ulirat dahil sa higpit ng pagkakasakal niya. At nang makita niyang hinang-hina na ako, gamit ang 2 kamay na nakahawak sa leeg ko, iniangat niya ako ng walang kahirap-hirap para lang siyang nagbubuhat ng isang unan. At walang ano-ano'y inihagis niya ako mula 7th floor ng tirasa ng kwarto ko. Bumagsak ako na wasak ang buong katawan. At ang huling nakita ko ay ang kapatid ko na nakangiting tiningnan ako. At ginaya nito ang wangis ko. Rinig ko mula sa 7th floor ang sinabi niya na para bang ibinubulong niya lang ang bawat salita. Siya na raw ang bahala sa mga negosyo na naiwan ko.